Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating munting channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang mga katangian at mga gagawin ng Antikristo. Ang unang tanong natin ay, sino ba ang Antikristo o anong definisyon ng Antikristo? Ayon sa sinabi ni Apostle Paul na nasusulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3-4, huwag ninyong hayaan na kayo ay madaya ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat ang araw na yun na hindi darating, malibang mangyari munang pagtalikod sa pananampalataya at mahayag ang tao ng kasalanan, ang anak ng paglipol. Siya ay sasalungat sa Diyos at itinataas ang kanyang sarili ng higit sa kanilang lahat na tinatawag na Diyos o sa anumang sinasamba. Sa gayon, siya ay papasok sa banal na dako ng Diyos at uupo bilang Diyos. Ipinahahayag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Sa mga tekstong ito ay sinasabi ng Antikristo ay itataas nito ang kanyang sarili higit sa kanilang lahat na tinatawag na Diyos o sino mang sinasamba. Pagkatapos ay papasok siya sa banal na dako ng Diyos at ipapahayag niya ang kanyang sarili. Kung kaya ng Antikristo na makapasok sa itinuturing na banal na dako ng Diyos ay malaki ang posibilidad na ang unang papasukin ng Antikristo ay ang paniniwala ng mga tao. Pwedeng ang kanyang relisyon nang sa ganun ay hindi siya mapagkamalan na masamang tao o against sa paniniwala ng isang tao. Sa kanya unti-unting ililigaw ang mga tao para siyang sambahin. Parang hindi ka panipaniwala na mangyayari ito sa hinaharap dahil sino nga ba naman ang alam ng ang Antikristong nagtatawag sa kanya sasama pa siya at sasambahin ito. Pero nangyayari na ito sa panahon ngayon. Halimbawa, sa ating bansa pa lamang na tinaguri ang Christian country ay may mga kababayan tayong mga Pilipino na naloko at naakay ng isang peking Hesukristo na nasa Mindanao. Walang iba kundi si Kibuloy. Maliwanag na talagang dito natin maiisip na talagang darating ang araw na marami sa mga taong matutulad sa mga followers ng peking Kristong ito na maililigaw ang kanilang pananampalataya. Maliban kay Kibuloy ay mayroon din tayong mga kababayan na nabulag ng isa pang grupo na nagsasabing sila daw ang mga totoong Israelita o Hebrews. Na-trace back daw nilang kanilang mga salin lahi at nalaman nilang sila ay dating pinili ng Diyos base na rin sa kanilang pagsasaliksik. Marami din silang nailigaw at naakay at ngayon nga ay nakaregister na sila bilang isang relihiyon. Hindi naman masama kung galing ang ating lahi sa mga naunang Hebrews, pero hindi nararapat na dito na tayo mag-rely ng ating kaligtasan at balikan ng mga Old Covenant noon dahil kung gagawin natin ito ay winawalang saysay natin ang paghihirap ng Panginoong Hesukristo ng araw na siya ay maipako at mamatay sa krus. Ang naging turo kasi ng grupong ito ay corrupted daw ang Biblia at maging ang Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Gospels or New Testaments ay peke daw at hindi totoong Hesukristo. Kaya't bumabalik sila sa panahon noon na kung tutuusin ay hindi na epektibo ngayon dahil ang mga ritual noon ay kasama na sa mga tinubos ng Panginoong Hesukristo katulad na lang ng pag-aalay ng mga hayop para makagawa ang tao ng kasalanan. Nariyan din ang mga taong naniniwala na dapat daw nating sambahin si Jose Rizal dahil siya daw ay pwedeng pangalawang anak ng Diyos o kaya naman ay siya mismo ang muling nagkatawang tao na Panginoong Hesukristo o kaya ay siya mismo ang Diyos. Sa mga halimbawang ito ay maiisip natin na mas lalong magiging malala ang mga darating na araw at mas maraming tao ang hindi nakikilalanin ang tunay na tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Nakasulat sa 1 John chapter 4 verses 1-3, Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanlibutan. Dito ay malalaman natin na ang Antikristo ay mayroon ding mga espiritu na nagbibigay kaisipan sa mga tao. Kaya't sinabi ditong hindi lahat ng espiritu ay nagmula sa Diyos dahil posibleng ito ay galing sa Diablo o Antikristo. Sinasabi rin dito na bawat espiritu na hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao ay espiritu ng Antikristo. Kaya't kung may mga nagsasabi na siya mismo ang Hesukristo, ang espiritong nasa kanya ay Antikristo. Parehas din sa mga taong nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia ay peke. Dapat nating maintindihan na ang Antikristo ay ang tao o nilalang kung saan ipapasa ng Diablo ang kanyang kapangyarihan. Mabibigyan kasi ng panahon ng Antikristo para maghari sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit magkakaroon ng tinatawag na The Great Tribulation. Ito yung nakasulat sa Revelation chapter 13 verses 2-4. Ang mabangis na hayop na aking nakita ay katulad sa isang leopardo. Ang mga paa nito ay katulad ng mga paa ng oso. Ang bibig nito ay katulad ng mga bibig ng leon.
Ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan at isang luklukan at dakilang kapamahalaan sa mabangis na hayop, at nakita ko na ang isa sa mga ulo ay nasugatan na maaaring ikamatay. Ang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang lahat ng mga tao ay nanggilalas sa mabangis na hayop at sumunod dito. Sinamba nila ang dragon na nagbigay ng kapamahalaan sa mabangis na hayop. Sinamba nila ang mabangis na hayop. Sinabi nila, sino ang katulad ng mabangis na hayop? Sino ang maaaring makipaglaban dito? Sa Great Tribulation ay walang magagawang mga tao, maging mayaman man o mahirap. Lalong-lalo na kung sila ay mamandate ng Antikristo na sambahin siya kasama ng Diablo. Dito rin papasok yung magpapatatak ang mga tao ng 666 na tatak ng Antikristo para sila ay makapamuhay ng normal sa mundo. Nakasulat sa Revelation chapter 13 verses 16 to 17, ang mga dakila at mga hindi dakilang tao, ang mayayaman at mahihirap, ang mga malaya at mga alipin ay ipapatatakan niya sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ang may tatak lamang ng mabangis na hayop, ang makakabili o ang makakapagbabili, dapat ay taglay nilang tatak o ang bilang ng pangalawang mabangis na hayop. Nakakatakot ang araw na ito para sa lahat dahil totoo nga kapag nagpatatak ang tao sa araw na iyon ay makakapamuhay siya, pero ang kapalit ay ang kamatayan sa araw ng pag-uukom. Maisingit din natin ang bakuna ngayon. Ginagawang mandatory ang bakuna ngayon kahit na alam naman natin na maraming mga taong nagsasabi na may iba itong dulot sa kanila, pero bakit kaya pinagpipilitan pa rin ito ng mga gobyerno? Dito natin may isip na darating talaga ang panahon na ang freedom na mayroon tayo ngayon ay mawawala sa araw ng tribulation. Ang mandatory na bakuna ngayon ay pwedeng introduction pa lamang ng mga mandatories na isasagawa sa hinaharap. So going back sa usapan nating Antikristo, hindi lang siya nag-iisa dahil mayroon din siyang mga katulad. Iba ang talagang matatawag na the Antichrist at ng mga Antichrist. Pero ganoon pa man ay pareho lang sila ng katangian. Nasabi na natin kanina na ang Antikristo ay nagtataas ng kanyang sarili at ninanais niyang siya ay sambahin ng mga tao. Nais din daw nito na wasakin ang bayan ng Diyos na alam nating ito ang Israel ngayon. Nakasulat sa Matthew chapter 24 verses 15 to 21. Makikita nga ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinasabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal na dako. Siya na bumabasa, unawain niya. Kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Judea ay tatakas sa mga bundok. Siya na nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. Siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kanyang mga damit. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at doon sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, manalangin kayo ng inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig o sa araw ng Sabat. Ito ay sapagkat magkakaroon ng malaking kahirapan na hindi pa nangyayari mula pa ng simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at wala nang mangyayaring katulad nito kailanman. Ang mga tekstong ito ang isa sa mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo na signs bago ang pagtatapos ng mundo. Ang The Great Tribulation. Ang Great Tribulation ay hindi lang para sa mga Kristiyano dahil maging ang mga napiling tao ng Diyos na lahi ni Jacob ay kasama rin sa mga maghihirap. Maging ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay mahihirapan din, kaya talagang tribulation ito para sa lahat sa magkakaibang paraan nga lamang. Maisip din natin na pwedeng ang Antikristo ay malapit lang sa Israel dahil kayang-kaya niyang pasukin ang banal na dako ng Diyos. Maliban sa mga ito ay dapat din nating maintindihan na kung ano ang katangian ng Panginoong Hesukristo ay kabaliktaran sa katangian ng Antikristo. Isipin natin na kung ang Panginoong Hesukristo ay positive, iba naman ang Antikristo dahil siya ay negative. Katulad na lang ng katuruan ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Matthew chapter 22 verse 39. Ang pangalawa ay katulad din ito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung ang bilin ng Panginoon ay pag-ibig sa kapwa o pagmamahal, opposite naman ito ang kagustuhan ng Antikristo dahil gustong-gusto niya ng kaguluhan. Paano niya maipapakita ang kanyang pag-ibig kung pinapahirapan niya ang mga tao at winawala ang kanilang landas sa katotohanan? Nasusulat din sa John chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ito ang deskripsyon ng Panginoong Hesukristo. Siya ang author ng buhay, tulad ng nakasulat sa Acts chapter 3 verse 15. Ngunit pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay na siyang ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Kami ay nagpapatotoo patungkol sa pangyayaring ito. So, kung binibigyang halaga ng Panginoon ang buhay, kabaliktaran naman sa Antikristo dahil gustong-gusto naman niya ang pagpatay at pagpaslang, tandaan natin na ang buhay ng bawat nilalang ay ang hininga ng Diyos na ibinigay sa kanyang inanyong lupa. Ito ang regalo ng Diyos sa tao. Nakasulat ito sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay.
Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Ang regalong ito ang inaalis ng Antikristo. Ang masama pa, ang espiritu ng Antikristo ay nagkalat na sa mga tao sa mundo. May mga tao kasi ngayon na ang pagpatay sa kapwa ay parang isa pang paraan ng kanilang paninilbihan umano sa kanilang kinikilalang Diyos. Lalo na sa Middle East, may mga tao doon na nagnanais na patayin lahat ng mga taong hindi susunod sa kanilang pananampalataya dahil daw kalat lang ang mga ito. Pero hindi ba nila naisip na ang Diyos ang nagbigay hininga sa mga taong kanilang pinapatay? Dito ay maliwanag na sila ay kinokontrol ng espiritu ng Antikristo. Dahil hindi ba't dumating ang Mesaya para magbigay ng buhay? Pero bakit ito ay winawalang bahala ng ibang tao? Dahil hindi nila naiintindihan na ang buhay ngayon na kanilang pinapatay ay kapareho din ng buhay na kanilang ninanais makamit sa huling araw. Ang totoo ay may sinabi ang Panginoong Hesukristo tungkol sa mga taong ito na mahilig pumatay para sa kanilang pananampalataya. Nakasulat sa John chapter 16 verses 2-3. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nilang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Maliwanag sa tekstong ito na may mga taong pinapatay ang iba sa pag-aakalang naglilingkod sila sa Diyos. Pero ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ginagawa nila ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ang Anak. Ngayon kaibigan, tatanungin kita, halimbawa, ikaw ay nagbibigay ng balon sa bawat taong malapitan mo, ngunit biglang may taong nag-isip na ang pagpapaputok o pagsira sa mga balon na binigay mo sa mga tao ay paraan nila para mapasaya ka. At inaasam-asam nilang sa pamamagitan nito ay bibigyan mo sila ng mas maraming balon. Sa tingin mo ba ay gaganahan ka pa rin bigyan sila ng balon kahit na alam mong ito ay sinisira nila? Mag-comment ka lang sa baba. Sana ay nagets nyo ang idea. Maliwanag na ang pagpatay ay isa sa katangian ng Antikristo. Ano pa ang susunod na gagawin at mangyayari sa Antikristo? Nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 8-10. Kung magkagayon, mahahayag siya na walang kinikilalang kautusan ng Diyos. Ang Panginoon ang pupuksa sa kanya sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, sa pamamagitan ng kasinagan ng kanyang pagdating, at ang Panginoon ay siya ring magpapawalang bisa sa taong iyon. Ang pagparito ng taong walang kinikilalang kautusan ng Diyos ay ayon sa paggawa ni Satanas, ayon sa lahat ng uri ng kapangyarihan at mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ng kasinungalingan. Gagawa siya ng lahat ng daya ng kalikuan sa kanila na napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas. Maliwanag sa mga tekstong ito na ang gawain ng Antikristo ay galing kay Satanas. Kaya't kung maraming ginagawang kalikuan ng isang tao, tulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagkikiapid, pagbibisyo, hindi pagkilala sa Diyos, hindi pagtanggap sa katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas, at kung ano pang masasamang gawain ay maliwanag na siya ay minyon din lang ng Antikristo na sugo ng Diablo. Ngunit sinabi rin sa tekstong ito na ang Antikristo ay pupuksain ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ang pupuksa sa kanya sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, sa pamamagitan ng kasinagan ng kanyang pagdating, at ang Panginoon ay siya ring magpapawalang bisa sa taong iyon. Maliban dito ay itatapon din ang Antikristo sa walang katapusang apoy sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ito yung nakasulat sa Revelation chapter 19 verses 20-21. Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang Juan at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginagamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahin nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumalabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo, at ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Sa huli, kahit na nabigyan ng panahon ng Antikristo para magsaya sa paggawa ng kasamaan ay maghihirap din siya sa huli dahil ang lugar na kanyang patutunguhan ay lugar ng walang hanggang paghihirap, ang apoy na walang katapusan. Kaya't kaibigan, kung sa tingin mo ay isa ka sa mga taong nawawala ang landas dahil sa mga katuruang nanggagaling sa Antikristo ay mag-isip-isip ka na. Imbes na pagtawanan mo ang Panginoon dahil sa kanyang pagkapako sa krus ay mas nakabubuti sigurong tanggapin mo na lang siya bilang iyong tagapagligtas at tigilan mo na rin ang pagsira sa regalo na ibinibigay niya sa mga tao, ang buhay. Sa pagtatapos ng video ito ay iwan ko sa inyo ang nakasulat sa John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap.